Buenas noches, señores. Sa mga kura sa aking bayan. Siyang nagdala ng aking ama sa pamakan. At ngayon, nilapastangan pa niya ang alaala niya. Ganyan pa ang alagad ni Diyos! Baka naman ibubus ang pera ng bayan. Bakit ibubus ka? Katahimikan! Matuto sa nakaraan. Bawat pangyayari may nalalaman. Mga aral na dadalhin ko hanggang bukas ng buhay ko. Lahat ng pagsubok kakayanin ko. Honestly, hindi ko talaga maintindihan. Bakit kailangan pa nating balikan at pag-aralan yung nakaraan? Why don't we just focus on the future rather than dwelling in the past? Right? Isa ito sa pinakamahalagang aral sa buhay ni Rizal, ang pag-unawa sa mga suliranin ng lipunan. Hindi niyo man naramdaman ngayon, pero ang buhay ni Rizal ang susi kung paano natin haharapin ang mga hamon ng ating mundo. But how does this help me survive the real world? Why study the past when the present is already hard enough? Kaya mahalaga ang kasaysayan dahil kung hindi natin alam kung ano ang pinagulat, hindi natin malalaman kung paano natin haharapin ang hinaharap. At sa huli, dito natin matututuhan kung paano maging matatag sa ating sariling buhay. At dito na nagtatapos ang ating klase. Ngunit bago yan, gusto kong gumawa kayo ng buod ng Noli Me Tangere at pagkatapos, gawa ninyo ito ng inyong sariling refleksyon tungkol sa kung ano ang inyong naiintindihan sa pangyayari, karakter at kung paano ninyo magagamit ang aral na inyong napulot tungkol dito. At oo, kailangan ninyo itong ipasa bukas sa klase, kaya huwag ninyo itong ipagpaliban. Alam kong mahaba at mabigat, pero ito ay mahalaga para tunay ninyong maunawaan ang kwento at ang kahalagahan ng kasaysayan ni Rizal. Any questions, clarifications? Guys, kaya magpasok kayo sa YouTube. Ang nakaraan ay ang susi sa hinaharap? Bro, yeah, may hiram ka bang libro? Opo ma'am, hiramin sa pisala to. Sige, akin na para maproseso ko ito.
Alam mo ba, Iha? Ikaw pa lang ang nagtangkang bumasa ng librong ito. Ako? Ano po ang ibig mong sabihin? Ay, napakabisi na kasi ng mga kabataan ngayon. Hindi na nila napapahalagahan ang ating kasaysayan. Masaya ako, ngunit mag-iingat ka dahil sa librong ito, dadalhin ka sa mundong magmumula sa iyo sa katotohanan. Ikinigagalak kong makilala ka, Binibining Itel. Mukhang ikaw na yata ang kasampung ipinadala upang gawin ang misyon. Misyon? Pasensya na po, ngunit hindi ko po kayo maintindihan. At teka, bakit parang pamilyar ka? Mukhang ako iyong nakaligtaan na. Ako nga pa pala si Jose Rizal. Ang manunulat ng Noli Me Tangere kung saan tayo ngayon. Oo, bakit ako nandito? At hindi ba tatay na kayo? Nabanggit ko na ikaw ay may misyon na kailangan makakit. Ako, ngunit hindi na importante yun. Halika na at magsimula ng kwento. Teka lang po, Dr. Cesar, paano ko kung malalaman ang aking misyon? May klase pa po ako mamaya! Ah! Magandang gabi mga padres. Tuloy po kayo. Magandang gabi. Maupo muna kayong mga senior. Makikita rin ninyo, sa natitirang ilang buwan dito, kayo ay maniniwala sa aking sinasabi. Iba ang mamahala sa bayan ng Madrid at iba ang matira dito sa Pilipinas. Tumami-ami, por ejemplo, 23 anyos akong kumakain ng kanin at saging. Así puedo hablar con autoridad. Nakikilala ko ang mga Indios. Ang mga Pilipino! Indio rin ang dapat isama sa walang utang na loob ng mga Pilipino. Pues bien, sa loob ng 20 taon kong pananatili sa San Diego, kilala ko na ang halos 6,000 taong nakatira doon. Ngunit nang ako'y mapalitan bilang kura, iilang hermano at matatandang babae lamang ang naghahatid sa akin. Momento, Padre. Ang sinasabi niyong 20 anyos kayo sa San Diego. Por qué kayo umalis? Porque dito sa bayang ito ipinagtatanggol ng gobyerno ang mga erehes laban sa ministro ng Diyos. Estoy ofendido, Padre Damaso. Baka nakakalimutan mo. Unsoy, funcionario del gobierno. Ike, teniente, no me importa, no is nada importante. Basta't nasasabi ko ang nais ko. Ito ang tatandaan ninyo. Pagka itinapon ng isang kura sa kanyang libingan ang bangkay ng isang erehe, sino mang hari o kahit na ang iyong generalito kalamidad ninyo, ay walang magagawa sa kung anumang gusto. Ang tinatawag mong Generalito Calamidad ay siya ang vice-real patrono at kumakatawan bilang hari ng bayang ito. Estimados caballeros, hindi natin kailangang pagtalunan ng mga bagay na magdudulot lamang ng lalo pang hindi pagkakaunawaan sa pagitan nating mga lingkod, gobyerno at mga private.
Magandang gabi, Don Diego. Tingnan mo ang itsura ng mga indong yun. Buenas noches, Padre Damaso. Buenas noches. Señor! ¿Cómo estás, Teniente Guevara? Mabuti, senyor. Padre. Damas y caballeros, ikinagagala ko ipakilala sa inyo, Senyor Juan Crisostomo Ibarra. Kagagaling lamang niya sa Europa. Buenas noches, senyores, sa mga kura sa aking bayan, at sa matalik na kaibigan ng aking ama, Padre Damaso. Patawarin niyo ako. Ako'y nagkamali. Hindi ka nagkakamali. Ako nga si Padre Damaso. Ngunit kailan may hindi ko naging matalik na kaibigan ang iyong ama? Kayo na ba ang anak ng yumaong Senyor Rafael Ibarra? Si senyor. Paligayang pagbabalik. Kilala ko ang inyong ama. Naway mas papalad kayo kaysa sa kanya. Muchas gracias, senyor. Kahanda na po ang mesa para sa hapunan, senyor. Senyores, tayo na! Senyor Ibarra, sa halos 7 taon ninyong pamamalagi sa ibang bansa, ano ang pinakamahalagang bagay na nakita niyo? Nang natutunan ko ang kasaysayan, nalaman kong ang kalayaan o ang pagkaalipin ng isang bansa ang siyang nagdidikta ng kasaganahan o ang paghihikahos nito. Nagawa mong lustayin ang iyong yaman para lamang dyan? Wala ka na bang ibang nakitang mahalaga? Isa kang bulag! Kahit mga batay alam iyan. Nagpapasalamat ako at palagay ang loob ng dating kura sa akin. Perdon, senyor. Sinasariwa ko lamang ang alaala ng aking kabataan. Nung kayo magdalas na magpunta sa aming tahanan upang saluhin sa aming hapunan. At naway pagpamanhin ninyo ako, kagagaling ko lamang sa mahabang biyahe at may asikasuhin pa ko bukas. Para sa Espanya at Pilipinas. Huwag ka muna umalis, Ibarra. Darating pa si Maria Clara. Bibisitahin ko na lamang siya bukas. Sa ngayon, may importante pa akong dapat gawin. Iho de pera! Nakita na ninyo? Ganyan ang nangyayari sa mga kabataang ipinapadala sa Europa. Mga mayabang at mapagmataas. Kaya dapat lamang na bawali na ang pagpadala ng mga kabataan sa Europa. Papa, nakita mo ba si Ibarra? Kumusta siya? Gwapo ba siya? Ano masabi mo sa kanya? Anak, kakaalis lang ni Ibarra. Senyor Ibarra, Teniente, ikaw pala. Ginulat mo ko. mag-ingat ka, senyor. Maging aral sana sa inyo ang nangyari sa inyong ama. Tila may nalalaman ka sa pagkamatay ng aking ama.
Maaari mo bang sabihin sa akin? Wala ba kayong nalalaman? Sa pagkakaalam ko ay namatay ang iyong ama sa loob ng bilangguan. Sa bilangguan? Nakulong ang aking ama? Hindi kaya kayo nagkakamali lamang? Hindi ako maaaring magkamali. Ang iyong ama ay namatay sa loob ng bilangguan. Si Don Rafael Ibarra. Siya ay napagbintangang erehe at pilibustero ni Padre Damaso. Maaari mo bang sabihin sa akin ang buong pangyayari? Bakit siya nakulong? Noon ay may isang Kastilang mangmang at masama ang ugali. Siya ay nangongolekta ng buwis. Habang siya ay nangongolekta, ay napagkatuwaan siya ng mga bata. Tingnan mo, oh. Hindi siya marunong magsulat. Para saan kaya ang lapis nagdala? Ano? Tigilan mo ko! Bako ano po magawa ko sa'yo? Bitawan mo siya! Hindi ko mapapayagang saktan ninyo ang mga bata. Sa kasamang palad, ilang minuto ay namatay ang kolektor. Dahil dito'y pinuli ang iyong ama at ikinulog. Tinakwil siya ng lahat at pinagbitangan ng kung ano-ano. Dahil sa kabiguan niyang kalaya, nasira ang kanyang kalusugan at sa bilangguan na namatay. Kaya pala hindi sinasabi sa akin. Nagkapitan Tiago ang dahilan. Ang ama ko! Bakit kaya wala pa siya? Magandang araw, Tia Isabel. Magandang araw din sa iyo, Crisostomo. Nandyan po ba si Maria Clara? Dito ka lang at tatawagin ko lang siya. Maria Clara, si Tia Isabel mo ito. Pasok po kayo, Tia. Maria Clara, nandyan na si Crisostomo. Paghihintayin mo ba siya? Hindi po, Tia. Maria Clara! Hindi pa rin kumukupas ang iyong ganda, Maria Clara. Nakapunta ka lang sa Europa, mamiss na yung mga salita. Marahil marami ng magandang babae sa ibang bansa na nahulog na sa iyong pambobola. Mahal ko, alam mo bang ako ay isang mapalad? Nilalang. Mapalad? Bakit? Dahil sa mga babae mo? Mapalad dahil ipinagpasya sa atin ang ating mga magulang na ikasal sa pinakamagandang babae na ngayon ay nasa aking harapan. Asos, binula pa ako. Hindi kita binobola, mahal ko. Isinumpa ko noon sa pumanaw kong ina na wala na akong ibang iibigin at paliligayahin, kundi ikaw lamang. Ako may hindi makakalimot kailanman. Tinayuhan ako ng Padre Tempesor na limutin na kita, pero iyon ay imposible. Labis akong nangulila sa iyo, Maria. Higit akong nangulila sa iyo, Ibarra. Patawarin mo ako kung ako'y magpapaalam na. Kailangan ko nang umuwi ng San Diego dahil bukas ay araw ng mga patay. Hanggang sa muli, mahal ko. Sandali. Ialay mo ito sa iyong mga magulang. Maraming salamat, mahal. Maingat ka, mahal kong Crisostomo. Hanggang sa muli. Buenos dias, Señora Isabel. Saan kayo patungo? Tutungo kami ng bitaka ni Maria Clara upang kunin ang kanyang naiwang kagamitan. Padre, kailangan natin mag-usap ng sarili na. Pinabalaan kita. Kailan may wag mong itangkang maglihip sa akin. Ako pa rin ang inaama ni Maria Clara.
Lumipat ka kaya sa mga lugar. Abay, sariwa pa. Dindugo pa. Lintik! Maghukay ka na lang. Binabay ka ba? Napakasilan mo. Sige, kayod. Papasanin pa natin ang bangkay. Ililipat natin sa libingan ng mga insect. Sige. Si Kapitan Tiago po ang nagutos na pagawaan ng krus ang puntod ng iyong ama, senyorito. Tinaniman ko po ito ng mga bulaklak at sinabitan ng sampagita. Salamat, Bueno. Nasaan ba? Andun po sa malaking krus. Puntahan po natin. Dito ba? Sandali lamang po, senyorito. Hindi po ito ang natatandaan ko. Sandali lamang po at magtatanong tayo. Mga Ginoo, saglit lamang at ako ay may itatanong. Alam niyo ba kung saan dito yung may malaking krus na itinirik? Iyong malaking krus. Sinunog ko na po iyon. Ano? Bakit mo naman ginawa yun? Napag-utusan lamang ako ng malaking kura. At ginawa mo naman! Huwag po kayong magalit, senyor. Masyadong mabigat ang bangkay at umulan pa ng gabing iyon kaya itinapon ko na lamang ito sa ilog. Tinapon? Isang kabaliwan ang iyong ginawa! Ano ginawa mo sa aking ama? Wala akong ginawa sa... Ano wala? Hindi ako. Tinitiyak ko sa iyo. Hindi ako. Kundi si Padre Garote at si Padre Damaso. Patandang Tasyo, kayo pala. Tuloy ho kayo. Filipo? Sino yan? Si Tandang Tasyo. Tuloy ho kayo dito. Opo ka muna. Napadalaw ko kayo. Ano ho bang akin? Hindi ako magtatagal. Nais ko lang itanong, nakita niyo ba si Crisostomo Ibarra sa libingan? Opo, nakita ko po siyang bumaba sa karwahe kasama ang kanyang alalay. Mabuti. Ramdam ko ang pighati niya. Hindi niya nasilayan ang ama niya sa huling sandali. Nako, kahit mabuti si Don Rafael, tiyak na sa purgatorio siya. Hinihintay ang hustisya. Hindi ako naniniwala sa purgatorio. Likha lamang ito ng imahinasyon. Ngunit, nakakatulong din ito upang magbigay pag-asa at magtulak sa tao ng mamuhay ng dalisay. Bueno, ako'y mauuna na. Magandang gabi sa inyo.
Pahinga na muna tayo, Crispin. Magkano ba ang kita mo ngayong buwan, kuya? 2 piso. Bakit ba? Nais kong bayaran mo ang sinasabi nilang ninakaw ko. Sira ka ba, Crispin? Hindi ba't 2 onsa ang binibintang nila sa'yo? 32 piso. Kahit 1 taon ako magtrabaho, hindi ko mababayaran yun. Ngunit, wala talaga akong ninakaw. Wala akong ninakaw, kuya. Pag ito nalaman ng inay, tatakot ako. Mabuti pa nga na nagnakaw na lamang ako. Sa ganung paraan, maaamin ko na ako nga nagnakaw ng 2 onsa. Tayin mo na ako sa paro ng kura. Magkakaroon naman kayo ng inay ng bagong damit. Tahan na, Crispin. Tsaka hindi rin naman maniniwala ang inay. Huwag kang mawalan ng... Basilio! May multa kang 2 real dahil sa hindi tamang pagpapatunog ng kampana. At ikaw, Crispin, hindi ka maaaring umuwi hanggat hindi mo na isasauli ang ninakaw mong 2 unsal. Ngunit wala talaga akong ninakaw. Magsisinungaling ka pa? Sa Kristan Mayor, pakiusap, hindi po. Basilio, hindi ka maaaring umuwi hanggat hindi pumapatak ang 10 ng gabi. Po, ngunit sa 9 ng gabi ay bawal nang. Pakiusap po, matagal na namin hindi nakikita ang aming ina. Kuya, Crispin. Kuya, Crispin. Papatayin na lang. Crispin. Sisa, may makakain ba? Oo, narito na. Kabilis, nagutom na ako. Wala na natira? Ngunit paano ang mga anak mo? Bakit? May reklamo ka? Wala. Teka, nasan na ba mga anak mo? Nasa kumbento pa sila. Pero uuwi rin yun. Teka, hindi mo ba sila hihintayin? Utusan mo ba ako? Alis ako kung kailan ako gusto. Siya nga pala, tirhan mo ako ng pera na sasawarin mga anak mo, ha? Basilio! Anak ko! Anong nangyari sa'yo at bakit ka umiiyak? Pumapas po ako sa kumbento, inay. Si Crispin po. Ano? Nasaan siya? Naiwan po siya, inay. Pinagbintangan po ng nagnakaw. Usahan? Ang mabait kong anak na si Crispin. Bakit? Nang dahil ba sa mahirap lang tayo? Nay! Basilio! Out po, inay. Bukas na bukas, gagawa tayo ng paraan para makausap ang tuloy. Po, inay. Habang ako'y nasa luyan. Para saan yan, Ale? Para sa Kura. Nais ko sana siyang makausap. May sakit ang Kura ngayon. Tungkol saan ba ito? Hindi pa kasi umuwi ang anak kong si Crispin. Crispin? Kung ganun, ikaw ang ina ng magnanakaw? Abay matapos magnakaw ng batang iyon ay tumakas rin. Inutusan pa nga ako ng mga Kura na magpunta sa kwartel upang magsuplong. Sa katunayan ay papunta ng mga Guardia Civil sa iyong tahanan upang hulihin ang magnanakaw mong anak. Hindi! Hindi magnanakaw ang anak ko! Hoy, ina ng mga magnanakaw, huwag ka nang umiyak. Wala kang mapapala sa mga anak mo dahil katulad lang din naman sila ng kanilang ama.
Ni wala ka man lang na iturong magandang asal. Napakabuti na iyong ama, Senyor Ibarra. Marahil ay hindi ako naging isang guro ngayon, kundi dahil sa kanya. Sa ngayon, napakalaking suliranin ng mga mag-aaral. Salamat. Ano bang problema? Karasa na itinuturong instrumento ng mga praile. Ani nila'y hindi matututo ang mga bata kapag hindi sila nakakatikim ng latay. Sapay, ayaw rin ni Padre Damaso na matuto ako ng wikang Kastila. Ani niya'y isa akong mangmang at parang Tagalog lang ang nararapat sa akin. Dahilan upang hindi ko maituro ng tama ang aking mga leksyon. Ang mga praile at ang kanilang bulok na sistema. Nauunawaan kong isa kang mabuting guro na tapat sa tungkulin. Huwag kang mag-alala. Inanyayahan ako ng Tenente Mayor sa pulong tribunal. At gagamitin ko ang pagkakataong iyon upang may sangguni ang iyong suliranin. Maraming salamat, Senyor Ibarra. Sana'y may pagpatuloy mo ang mga nasirang alaala ng inyong ama. Tila ang Teniente Mayor at ang Kapitan ay tinutulugan lamang ang kanilang mga trabaho. Malabo pa ang paghahanda para sa pistang bayan. Walang katotohanan ng akusasyon na yan. Alam ng mga tao at ng Diyos na kami ay tapat sa aming tungkulin. Ipinapangako namin sa lahat ng narito ngayon na maidadaos ang pistang nayon. Kalokohan! Puros pagmamalaki at pagbubuhat ng sariling bangko. Dahil sa kakulangan ng paghahanda ng Teniente, narito ang aking solusyon. Magsasagawa tayo ng malaki tanghalan sa liwatang bayan at komedya sa loob ng 1 linggo. Ang dulaan ay nagkakahalaga ng 160 piso. Ang komedya ay 200 piso kada gabi. Kaya aabot ng 1,400 piso bawat. Hindi maaari yan. Napakalaking halaga namin yan. Sadyang hindi mabisa ang iyong plano para sa lahat. Sige na, sige na. Nakikita kong hindi kayo nasisiyahan kaya inuurong ko na ang aking suwestyon. Mabisa sana ang iyong plano, Filipo. Ngunit masyado itong maluho. Tingnan ninyo ang aking ideya. Tipirin ang pagdiriwang. Walang mamahaling paputok. At ang komedya ay ipapakita ng mga taga San Diego tungkol sa kanilang sariling ugali upang maitama ang masamang gawi. Tama. Magandang ideya nga. Sumasang-ayon kami sa inyo. Ngunit, Bakit naman titipirin ang pistang bayan, Kagasa? dapat rin natin isipin ang kaligtasan ng ating mamamayan. Baka naman ibubulsa. Bakit ibubulsa? Bakit ibubulsa? katahimikan! Tapos na ang pasya ng kura. Sa pistang bayan, magkakaroon tayo ng 6 na prosesyon, 3 sermon, 3 misang mayor, at komedya sa tondo. Damit! Damit! Crispin! Basilio! Crispin! Basilio! Nasaan na kayo? Crispin! Basilio! Mga anak ko! Dugo! Damit sa dugo! Crispin! Basilio! Mga anak ko! Nandito na ang nanay! Ikaw ba si Sisa? Ang ina ng mga magnanakaw? Sabihin mo sa amin kung saan mo itinatago si Crispin.
Di kaya isauli mo na lamang ang mga perang ninakaw nila. Oo, ako nga ho. Ngunit hindi po magnanakaw ang mga anak ko, senyor. Maniwala po kayo, ilang araw ko na rin po hindi nakikita si Crispin. Hindi po sila mananakaw. Maawa ho kayo, senyor. Sinungaling! Kung iyan ang gusto mo, ikaw ang ikukulong namin hanggat hindi isinasauli ng mga anak mo ang ninakaw nila. Pero wala ho talaga, senyor. Huwag mo akong ikulong. Parang awa mo na. Mabubulo ka sa bilangguan hanggat hindi mo sinasabi kung nasaan ang iyong anak. Paano yun siya? Na para bang angat? Anong nangyari sa kanya? Bakit siya nagkaganon? Kamalian yan ang kura. Pakawalan niyo siya at huwag niyo nang gagambalain pa. At kung gusto na kura na maibalik ang kanyang mga ginto, sabihin niyo sa kanya na manalangin siya kay San Antonio. Umalis ka na rito. Wala nang may papakain ng gobyerno sa iyo. Magandang araw, mahal ko. Nakapaghanda ka na ba para sa picnic natin bukas? Nahanda na ang lahat ng ating dadalhin at kakainin. Oo, masaya ako at makakasama kita muli. Gayunpaman, may naisan akong hilingin sa'yo, Crisostomo. Ano iyon? Huwag mo nang isama ang kura sa ating lakad. Nilulukbo ako ng takot sa tuwing magkakaharap kami. Yung mga titig niya sa akin, kakaiba. Parang may pinapahiwatig. Huwag mo nang isama si Padre Salve sa ating lakad. At sa pangingisda. Patawad, mahal ko. Hindi ko mapagbigyan ang iyong nais sapagkat lihis iyon sa kaugalian at kagandahang asal ng mga taga San Diego. Magandang araw, Padre. Paumanhin po, nais ko sana kayong paanyahan bilang aking bisita. Ngunit labis na sumakit ang aking ulo. Maiwan ko muna kayo. Padre Salve, magpipiknik kami ni Maria bukas at ilang mga taga San Diego. Nais ba ninyong sumama? Ganun ba? Maraming salamat sa iyong paanyaya. Tinatanggap ko ito. Maraming salamat, Padre. Bueno, ako'y mauna na sa iyo. Magandang gabi. Senyor Ibarra, 2 araw na akong naghahanap sa iyo. Kailangan ko ng tulong tungkol sa aking asawa at mga anak. Ano bang may paglilingkod ko? Maria Clara, kumusta naman kayo ni Ibarra? Kami ni Ibarra? Anong kami ni Ibarra? Hindi ba't karating lamang niya? Oo, sa katunayan ay papunta na siya dito ngayon at sabay kaming mangingisda. Uy! Oh, nandito ka na pala, Crisostomo. Maaari na ba tayong umalis, mahal ko? Kung yan ang nais mo. Elias, halika. Siya nga pala, ipinapakilala ko sa inyo si Elias. Siya ang magiging piloto ng ating bangka ngayong umaga. Magandang umaga po sa inyo. Saan niyo po ba ninanais na magtungo? Magandang umaga, Elias. Nais ko sanang pumunta sa baklad ng aking ama. Malayo ba iyon? Hindi po. Ilang sandali lamang ay naroon na tayo. Tara po. Sige.
mabuhay sa sariling bayan, magiliwang lahat sa halik ng araw. Ang hanging may samyo nagbibigay. Ano iyon? Marahil ay isang kahoy lamang po. Kahoy lamang pala. Kahoy pa rin ba yun? Sandali lamang at aking titignan. Saglit! Isang buhaya! Huwag kayong makalala. Itong si Elias ay isang dalubhasa sa paghuli ng buhaya. Kaya pala, nawawala ang mga isda sa lawang ito. Dahil sa buhayang iyan. Crisostomo, nanganganib ang buhay niya. Huwag kang mag-alala, mahal ko. Liligtas ko siya. Mag-iingat ka, Crisostomo. Crisostomo, mahal ko. Nasaan ka? Ligtas sila! Ligtas sila! Mabuti at ligtas kayo, mahal ko. Labis mo akong pinag-aalala. Patawad, mahal ko. Elias, ayos ka lang ba? Opo, senyor. Maraming salamat sa inyong tulong. Balang araw kapag kailangan nyo, andyan ako palagi. Pasensya na ho at nahuli ako. Katatapos ko lamang magmisa. Padre Salve, tamang-tama lang po ang dating ninyo. Siya nga pala. Narinig niyo ba ang tungkol sa taong lumapastangan kay Padre Damaso? Dahilan upang siya ay magkasakit. Hindi po, Padre. Sino daw po yun? Napansin ko lamang, Padre Salve. Nasaan na ang dalawang magkapatid na napasan ninyong mga magnanakaw? Ha? Hindi ko alam. Talaga ba? Iyon ba ang katotohanan? Lapastangan? Ano ang ipinapahiwatig mo? Huwag po kayong magalit, Padre. Napansin ko lamang na tila mas mahalaga sa inyong paghahanap sa nawawalang onsa kesa sa nawawalang sakistan ninyo. Aba talaga! Tigil na yan! Nandito tayo para magsaya, hindi para magbangayan. Labis akong nahabag sa babaeng iyon. Wala na ang kanyang mga anak. Pabaya pa ang kanyang asawa. Ako na lamang ang kukup-kup sa kanya. Senyor Ibarra, nabalitaan kong inaniyahan at kinupkup niyo si Elias. Bakit kayo nakikipag-ugnayan sa isang taong lapastangan? Hala sige, halagurin ang buong kagubatan at tugisin si Elias. Walang po, Madam Tassi. Nais ko sanang hingin ng mapay para sa nais kong ipagawang paaralan. Hindi ang napuntahan mo. Sa kura o kapitan, ka dapat sumangguni. Ako'y itinuturing na baliw. Sundin mo na lang ang payo nila kahit mali. Ay panggap na ikaw ay sangayon. Dapat po bang dayain ang katotohanan? Minsan, ang paggawa ng mali ay hindi nagbubunga ng kasamaan. Mas makapangyarihan ang pari kaysa sa pamalaan. Kung tapat ang iyong puso na tumulong, huwag kang matatakot. Magtatagumpay ka kung sasabay ka lang sa agos. Tulad ng rosas na sumusunod sa hangin. Naniniwala akong magtatagumpay ka at tutulungan ka ng mamalaan at bayan. Kapitan. Yung tanghali. Kapitan. Kapitan. Pika,
Magandang tanghali, Kapitan. Ganang tanghali. Magandang tanghali. Magandang tanghali. Kapitan. Tanghali. Kapitan. Tayo. Kapitan. Magandang tanghali. Magandang tanghali. Oo nga po pala, Jesus po mo, Ima. Magandang tanghali. Kapitan, may telegrama po para sa inyo. Salamat, Sinang. Magandang tanghali, Padre Damaso. Magandang tanghali, Padre. Magandang tanghali, Padre. Mahal ko, nagustuhan mo ba ang paaralang aking ginawa? Siyempre naman, mahal ko. Ni hindi man lang ako binati. Abay, akala mo kung sino matapos makapunta ng Europa. Huwag mo nang pansinin ako. Kung alam mo lang kung gaano ako nagtitimpis sa kanya. Katulad ng kanyang ama, mukhang kagalang-galang, pero di marunong sumunod sa utos ng simbahan. Tama lang na mamatay siya. Insultuhin niya ako. Huwag ka lang alaala ng kang ama. Magulos din kay Ibarra. Riley ang kinakalaban mo. Riley, siya nagdala ng aking ama sa kapamakan. At ngayon nilapustangan pa niya ang alaala niya. Binyag ba ang alagad ng Diyos? Isusto mo. Alang-alang sa akin, huwag mo siyang saktan. Maria Clara, kung hindi lang kita mahal, ay malamang napapatunayan ni na kung may dugo pa ba sa ugat ng taong iyan. Maria, hindi ka makipagkita kay Bara hanggat ekskomulgado siya. Ama, bakit? Nagmahalan kami. Tapos na ang usapan. Punta na ako sa kumbento. Tahan, Maria. Susulat tayo sa papa. Tiago! Hanap ako ng parang upang magkausap kayo. Inutos ng pare na sirain ang kasunduan nila ni Ibarra. May kamag-anak si Padre Damaso mula sa Europa na ilalaan para sa kanya. Patawad, Maria! Tiago! Hindi siya ba akong pinapalitan? Bakit hindi ka sumulat sa arsobispo? Walang mangyayari. Praile din siya. Maria, nais ko makausap ng Kapitan General. Sige po. Magandang tanghali, General. Magandang tanghali mo. Maria Clara, magaling ang ginawa mo noon. Nararapat kang purihin. Hindi ko kailangan ng sampamuna. Ayaw ko lamang ng dugo. Lalo na mula kay Ibarra. Naiintindihan ko. Magandang araw po. Nandyan po ba si Maria? Magandang araw, Ginoo. Isulat mo na lamang ang iyong sasabihin sa kadahilan ng tutungo pa kami sa dulaan. Mga Guardia Civil! Tinatawag na tayo. Halika na! Bakit po, Senyora? Sino yang kumakanta? Siya po, si Sisa ang baliw. Dalhin niyo siya rito. Masusunod po.
Pakantahin niyo siya. Hoy, baliw! Umawit ka! Tuluganay wala diri imunanay katut yanda bakal papay ili tulog anay. Magaling! Maaari na kayong umalis. Opo, senyora. Hoy, baliw! Baliw? Sinong baliw? Sumayaw ka! Sumayaw? Gayahin mo ako. Sumasayaw, matandang baliw. Hindi ako ang baliw. Ikaw! Ako? Hindi ako baliw. Oo, ikaw nga. At sumayaw ka. Ayoko! Baliw lang ang sumasayaw. Sabi ikaw! Konsolasyon! Ano ba yan? Bitiwan mo ko! Tinuturuan ko lamang siya! Tumigil ka! Wala ka na bang awa? Dugo! Basilio! Crispin! Dugo! Crispin! Basilio! Dugo! Sumasayaw! Napandang baliw! Hindi ako. Ikaw! Ako? Hindi ako baliw! Ikaw nga. At sumayaw ka. Ayoko! Baliw lang ang sumasayaw! Basilio! Crispin! Dugo! Crispin! Basilio! Dugo! Magandang araw, mga binibini. Palayasin mo ang ex-kumulgadong yan. Hindi ko magagawa. Malaki ang naitulong niya at nakausap na niya ang alkalde at ang kapitan general. Wala kayong dapat ikatakot. Huwag kang makinig sa kura! Siya pa ang dapat paalisin! May tipanang nakaligtaan. Babalik agad ako. Tumahimik kayo! Ipinapahinto ni Dunya Konsolasyon ang palabas. Hindi na makatulog ang Alperes. Sugurin natin sila! Sinira nila palabas! May kaguluhan! Sino Ibarra? Tulungan ninyo ako! Hindi nila ako pakikinggan. Ex-kumulgado ako. Pero may makatutulong. Yes! Gilan sila. Balak lang patiin ng mga gwardya. Huminto kayo! Kung itutuloy niyo yan, dadakpin kayo, papatayin, o tatakas kayo. Alam ninyo ang tamang gagawin. Doña Victorina, tuloy kayo. Siya po wala sa magsulitas. Musta ang kalagayan ni Maria? Wala pa kayo nagbabago. Kumusta ang pakiramdam mo, Marie? Masakit pa ako ang aking iwi. Siya na ba si Maria Clara? Napakaganda niya. Padre Damaso. Maria Clara, nag-aalala ako sa iyo. Magpagaling ka, ipagdarasal kita. Salamat po, Padre. Padre, siya pala si Alfonso Linares, ang inaanak ng bayaw ninyo. Siya ba? Iho, itinanulugod kita ng kilala.
Matagal na rin po kitang nais makilala. Matagal na po siya naghahanap ng mapapangasawa. Madali lang yan, Hib. Magantay lang. Kumusta na ang kalagayan ni Maria? Kanina'y mataas ang ladat niya, ngunit unti-unti nang bumababa. Salamat sa Panginoon. Padre Damaso, hindi ba lilipat na kayo sa Tayabas? At ikinulungkot yan ni Maria Clara. At maaaring dahilan ng kanyang pagkakasakit. Nakambuti rin, pinagbabawal mo siyang makausap si Ibarra. Ang totoo, ang aking asawa ang napagaling sa inyo, anak. Magaling siyang magagamot, hindi ba? Kapitan, ipaganda mo si Maria. Kailangan niya muling mangumpisa mamayang gabi. Bukas, bibigyan ko siya ng viatiko. Maria? Pasok. Kumusta na ang iyong pakiramdam? Eto, may dala ko, inumin mo. Sinang, ano yun? May isinulat ba si Ibarra? Abala siya sa papapaayos ng kanyang pagkatanggal ng ekskomunyon, pero babalitaan kita kapag mayroon. Salamat. Mga Clara, maghanda ka na. Nandito na si Padre Salve. Pablo! Kapitan? Yan. Ikaw nga. Katagal ka namin hinanap. Ilang bukid ang aming tinawid. Ngunit dito ka lang palang namin makikita. Elias, kamusta ka na? Napakatagal nating hindi nagkita. Nung tayo'y unang nagkita, ako'y napakalakas at ika'y kaawa-awa. Ngayon ngunit tila tayo'y pinagpalit ng kalagayan. Kapitan, yama din lamang at walang nangyari sa paghanap ninyo sa bangka na nagpahamak sa inyong pamilya. Nais ko sanang isama ka sa kayo sa lugar ng mga di pinanyagan. Doon ay mamumuhay tayo parang magkama. Maganda ang alok mo, Elias. Ngunit hindi ako mananahimik hanggat hindi ako nakapaghihiganti. Dati ay kinatagpo ako ng kamatayan at naging dog ako. Ngunit ngayong mas matibay na ako at wala nang mawawala sa akin. Siya naman ang titutugis ko. Nauunawaan ko. Ako may puno ng puot ang puso. Ngunit nagawa ko itong limutin upang makaiwas sa pagkasugat ng mga inosente. Elias, ito ay dahil bata ka pa. Hindi mo pa naranasang mawalan ng pamilya. Hindi mo pa naranasang masaksihan ang pagdurusa at pagkamatay ng iyong mga anak. Ako may ayaw kong makasakit ng sino mang walang kasalanan sa akin. Ngunit kung sino man ang sumira sa aking buhay, siya ay aking hahanapin at pagbabayarin. Tila buo na ang inyong kasya. Kung gayon, ay may kilala akong makatutulong sa inyo. Saan tayo inom ng padre? Doon sa nayon. Sige, may kapag-nakita akong dalawang Ang papangit naman ng mga dumadaan. Hoy, labandera, kami ba yan? Oo. Gusto mo, labhan ko yung kulot mong buhok? Matandang mangkukulam ka! Ano? Diyan ka lang! Ano? Gusto mo mag-toast tayo? Hindi kita uurungan. Tumigil na kayo. Tigilan niyo yan! Tumahimik ka, mapagbanal-banalang pare. Tiburcio, kaman mo masyado sa duelo? Wala tayong mapapala rito. Pinay na peking manggaga. Tiburcio, bakit hindi mo hinamon ng Alperes? May laban ba ako sa kanya? Alfonso, kapag hindi mo sila hinamon, walang kasalang magaganap. Kapitan, hamunin ni Lars ang Alperes dapat. Kung hindi, walang kasalang magaganap. Sinang, Andeng,
Samahan niyo ako. Sumakit ang aking pakiramdam. Magandang araw po, Tia Isabel. Walang araw din sa iyo, Ibarra. Nandyan po ba si Kapitan Tiago? Oo, nandito siya. Pumasok ka. Salamat po. Magandang araw, Kapitan. Magandang araw, Ibarra. Ako po ka. Naparito ka? Kapitan, nais ko po sana ipaalam sa iyo na hindi na ako iskumulgan. Pero ito po ang katibayan. Maaari ko na po bang magkita si Maria? Totoo. Mula sa Arsobispo. Inalis ang iyong pagka-eskomunyon. Malugod ka namin tinatanggap, iba. Nandoon si Maretla sa kabilang. Maraming salamat. Iba, Magandang araw, Rin. Nais ko sana ipaalam sa iyo na hindi na ako iskumulgan. Ngunit tila balak. Mauna na ako. Ibarra! Mahal ko! Senyor, natawad sa aking abala. Ngunit ang aking sasabihin ay napakamahalaga. Ako'y sugo lamang ng mga sawing palad. Nakausap ko ang pinuno ng mga tulisan. Hangad nila ang pagtangkilik mula sa gobyerno. Pagbabago ng mga praile at kawal at paggalang sa karangalan, karapatan ng tao upang matigil na ang paglapastangan sa kanila. Patawad, Elias. Anumang pagbabago na makabubuti ay lalo lang makasasama. Maaari kong kausapin ng mga kaibigan ko sa Madrid at si Kapitan General. Ngunit wala kami magagawa. Senyor, ang ibig niyo bang sabihin ay kailangan gumawa ng masama upang magdulot ng kabuti? Kapag malala na ang sakit, kailangan ng mapaging panlunas. Malubha ang sakit ng bayan. Kung kaya't, kailangan minsan dahas. Kung pahihinain ng Gwardiya Sibil, mawawala ang katahimikan. May utang pa tayo sa gobyerno dahil may kaayusan. Nakikita kong magkaiba ang konsepto ng ating kapayapaan. Sabihin ko na lamang sa mga tulisan na ang aming kapalaran ay sa Diyos lamang at sa aming sariling bisig. Ako ay isang sawimpalad, ngunit tagal nang sinalanta ng kamalasan ang aking angkan. Ang aking ninunong binintangan, ang aking amang pinahamak, ang aking inang namatay, at ang aking kapatid na biglang naglaho at natagpo ang patay. Ako na nagpagala-gala dahil sa mga paratang kailanman hindi ko ginawa. Elias, kaisa ninyo ako sa inyong halikain. Ngunit, wala akong magagawa. Hindi malulunasan ng kasamaan ang kapwa kasamaan. Paalam, Elias. Kung maaari ay limutin mo na ako. At huwag mo na rin akong batiin pag nagkita tayo.
Kapitan, patawad. Pero wala nang makakatulong sa inyo. Gayon pa man, akin ang inaalay aking sarili para sa inyo. Kaisa niyo ako. Mahal kong pinsan, sa loob ng 3 araw, kailangan kong malaman kung magtutuos kayo ng alperes. Kapag lumampas ang tali at hindi kayo naglaban, sasabihin ko kay Kapitan Tiago na hindi ka naging kalihim at hindi kasama sa makasila ni General Martinez. Sasabihin ko rin iyon kay Maria at hindi kita bibigyan ng salapi. Lahat ng nais mo ibibigay ko basta't labanan mo ang alperes. Magandang araw, Kapitan. Magandang araw, Counsel. Maupo ka. Salamat. Nabalitaan mo na ba sa Ibarra? Oo, pal. Inalis nga kanyang esko nun yun. Mabuti. Kalugod-lugod siya. Ang sagaba lamang ay si Padre Damaso. Magandang araw, Kapitan Tiago. Magandang araw, Patrisan. Ibarra. Papulingan ko lang sana. Maraming salamat, Padre. Saan si Maria? Galit ba siya? Marik ba siyang makausap? Pasensya ka na. Ipinasasabi ni Maria na kalimutan mo na siya. Padre Salve! Alperes, Ang mga kambing mo'y nasa bakuran. nanganito yung lahat. May pag-aalsa ngayong gabi. Saan mo nakuha yan? Isang babae ng opisyal. May pagsalakay sa kwartel at kumbento. Kailangan ko ng gwardyang sibil para sa kumbento. Kung ganoon, maghanda na tayo. Senyor! Senyor Ibarra! Ano ang sadya ko natin, Ginoo? Narayan ba ang iyong amo? Nasa laboratorio po, Senyor Iba. Okay, maraming salamat. Senyor Ibarra. Senyor! Yes! Umalis na kayo! Kayo ang ilalabas na pasimuno ng pag-aalsa! Sino ang may pakana? Hindi ko alam! Ihanda ninyo ang inyong mga papeles at sunugin. Tumungo kayo sa lugar, hindi kayo masusundan. Maraming salamat. Tulungan mo ako. Senyor. Sino si Pedro Ibarramendia? Aking nuno, pinaikling ang apelido. Isang baskongado. Tara na. Bukasan, nagimbal ang buong bayan sa balitang pagkatakip kay Ibarra at sa mahiwagang pagsabog sa kanyang bahay. Usap-usapan ng lahat ang nangyari noong gabi iyon. Ang putukan, ang takot at ang biglaang pagkawala ni Elias. Sa katahimikan ng umaga, gama ng San Diego ang bigat ng mga pangyayaring tila hudyat ng mas malaking unos na paparating. Lakad! Mga hangal! Isa kang duwag! Mga erehe, dapat kayong mamatay. Mamatay na sana kayo! Kung sino pa ang may sala, siya pa ang walang gapos. Mga tulisan. Filipo! Filipo! Anong ginawa nila sa'yo? Anong ginawa niya sa kanya? Filipo! Bakit kayo ginapos? Filipo, magsalita ka! Filipo! Mar! Ano nangyari sa kanya? Mar! Filipo! 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 Mar! Tingnan niyo ginawa niyo sa kanya! Filipo! Dahil sa inyo! Kung hindi niyo siya kinulong, hindi magiging ganito! Filipo! 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 Mahal! Filipo!
Sa kasal nila, magdaraos ako ng ingranding pista at buo na ang aking plano. Crisostomo? Mahal ko, tinulungan ako ni Elias na makatakas. Patawarin mo ako, mahal ko. Hindi masama ang loob ko, mahal ko. Ako ang patawarin mo. Kailangan ko nang lumayo. Hindi. Lagi mong tandaan. Kung nasan ka man, ikaw lang ang iibigin ko. Paalam, mahal kong Maria Clara. Yes! Saan tayo pupunta? Sa kaibigan ko sa Mandaluyong. Doon ay mamumuhay kayo ng payapa. Huwag kang maglala sa inyong biyaya. At akin itong susuklian sa ilalim ng puno ng balite sa puntod na aking mga ninuno. Ako lamang? Bakit hindi mo ako samahan? Para makabawi ka sa makasalanan na inyong ninuno at sa mga kabutihan ko. Tara na! Saan tayo? May mga kwarta sibil. Doon! Tago ka doon! Bilis! Saan ka galing? Galing po ako sa Maynila. Sige, lakad na. Huwag ka na magpasakay ng iba. Asa ka sila? Tingnan natin doon. Sige. Ayun sila! Marunong ka ba magsagwad? Oo. Sige. Ako na bahala dito. Hindi! Labanan natin to! Tara! Matagal ko nang hinahanap Ibarra, mahal ko. ang isang Maria. tulad mo. Di ko Ito na ang huli. nakala na Lagi mong tatandaan na kahit anong taon o anong mundo ay ikaw at ikaw pa rin ang iibigin ko. Senyor! Senyor! Bilisan na natin. Lagi mong tandaan. Di na palalampasin ang pagkakataong ito. Magpakailanman, mahal ko. Sigla ng puso ko Sosto mo aking sinta, ang bawat tintig ng aking puso ay tila isang tawag sa iyong pangalan na hindi ko magawang isigaw sa bawat paglubog ng araw. Tanging ang mga alaala natin sa ilalim ng puno ng azotea ang nagbibigay sa akin ng lakas. Elias, nangako akong pagbabago ay aking makakamtan, aking kaibigan. Hindi! Hindi ito maaari! Mahal ko! Anong nangyayari sa iyo, anak ko? Masaya ka na ba? Wala na si Ibarra. Siya lang ang mahal ko. Hindi ko mahal si Alfonso. Hindi ako magpapakasal sa kanya. At sino ka ba marindiktahan ang buhay ko? At huwag na huwag mo akong matatawag-tawagin
Anak! Maria, ako ang iyong tunay na ama. Hindi! Hindi yan totoo! Totoo! Hindi ako nagsisinungaling. Noon ako makita si Doña Pia Alba. Patawarin mo ako, anak. Kung ako ang anak niyo, pag po ko'y pakasal kay Alfonso, mas gugustuhin ko pang maging mongka. Dahil kapag hindi, wawakasan kong buhay ko! Huwag! Huwag! Titigil ko na ang kasal. Totoo nga. Totoo nga may Diyos. Nagpaparusa. Sanay ako na lang. Hindi lang ang aking anak na minamahal. Tama si Basilio! Ako nga ho. Wala na akong magagawa sa paglibing nila. Kumuha ka ng mga dahon doon. Titabon mo sa mga labi nila. Ano ba nangyayari sa inyo? May mga biyaya ang aking mga ninuno sa ilalim ng punong balit. Gamitin mo yon para sa iyong pagbabagong buhay. Ako nga pala si Elias. Teka lamang, Ginoo! Elias! Ginoong Elias! Gumising ko kayo! Ginoo! Ay mamamatay na hindi man lang nasilayan ng pagbubukang lawayway. Gumising ko kayo, Ginoo! Sa bayang minamahal. Ginoo! Sa mga naiwan, huwag niyong kalimutan ang mga nasawi. Ginoo! Ginoo Elias! Ginoo! Oh my God! Oh my God! Wait! Oh my God! Europe, help me! Oh Lord! What's happening na naman ba? I just wanna go back from my own time, my own panahon and world. But how? Europe won't help me. Oh my gosh! Where are they na naman ba? Where am I gonna find them? Oh my God! Finally! Iha, tumis ka. Iha. Mukhang napasarap yata yung paglulo. Kumusta yung paglalakbay? Nalaman mo na ba ang katotohanan ng iyong hinahanap?
Kailan kaya patatapos ang gulo? Kasalukuyan ko ay nakakalito. Umaasang malalampasan ko rin ito. Panoorin nyo balang araw. Humanda kayo. Lalayo mula sa mundong aking ginagalawan. Pupunta ako sa Action! Ay! Ay! Action! Sisi! Ano ang gumagalaw? Ano ang gumagalaw sa ilalim ng dagat? Saglit lamang po, senyor! Titignan ko! Camera, action. Kaya pala, nawawala ang mga isda sa lawang ito dahil sa buhayang yan. Katawa ka! Maria Clara, kumusta naman kayo ni Ibarra? Kami ni Ibarra. Walang kami. Chari, wala sa... Walang kami! Action! Ang papangit naman. Wala pa girl, wala pa girl. Ano, gusto mo magtuos tayo? Mami, gaki! Ay, tanaw, be. And action! Senyor Ibarra, nabalitaan kong inanyayahan at kinukop mo si Ibarra. Bakit kayo nakikipag-ugnayan sa isang taong lapastangan? Hala sige, halagugurin ang buong kagubatan at tugisin si Elias. Fisting! Napadala ko kayo. Ano bang ating? Hindi ako magtatagal. Tunali ko po ang tao. Mapit ko mo sa... Totoo nga. Totoo nga may Diyos na nagbubukas na nagpapalos. Sorry. Mari ka na po ba makita si Maria? Ay, may... Mari ka na po ba makita si Maria? Totoo. Mula sa Arsobispo. Inay sa pagka-eskumakalag. Sumasang-ayon kami sa inyo. Ngunit, Bakit naman titipirin ang pistang bayan, Kagasa? tama. Dapat natin isipin ang kaligtasan ng mga mamamayan. Tama. Ayun, katawa, Jumarsha! Camera, action. Action! Katawa, Dayna! Ay, action! Books! Ah! Pilipo! Pilipo! Yun! Pilipo! Mahal ko! Dahil sa inyo! Action! Mahal! Siya po, si Sisa ang baliw.